And now let's go over to Ian Melesio, the Freeman editor from Cebu Live. Ian, thank you for joining us. Good morning po. Yes, Ian, go ahead. Can you give us an update Yes, dun ma'am. sa nangyari dyan? Oo, sa Cebu. Okay, kanina po pumunta po tayo doon sa Sitio Villario sa Bakayan, barangay Panamban. Sa Cebu City po 'yon. Kasi yun yung binaha ng masyadong mataas na tubig, umabot ng second floor. Okay, so ito ba yung ano Ilang- din, Ian, hindi na unusual ito, kumbaga, doon sa mga residente ngayon dahil hindi sila dati nakakaranas sa mga ganitong pagtaas ng tubig? Parang nanibago sila kasi ngayon pa ito nangyari, yung mga nakaraang mga malalakas na bagyo, hindi naman sila binaha ng ganun. Pero ngayon, binaha sila kasi biglang umapaw yung tubig doon sa katabi nila na malaking sapa. Lumampas sa bridge, tapos pumasok doon sa subdivision nila, bigla sila kanina mga pasado alas 4. Yung nangyari, sabi pa, yun ang guardhouse sa mismong gate nila, lumampas pa doon sa atip ng guardhouse. So anong subdivision ito, Ian? Villa del Rio po ng Bakayan. Villa del Rio. Boundary po ito. Okay. Boundary po ito ng Barangay Bakayan sa Barangay Talamba ng Cebu City. Napapagitnaan ng sila ng river na biglang buwan. Ian, ano naging pagkakaiba nito kaysa sa mga dating mga pag-ulan? Mas malakas ba ngayon ang buhos ng ulan o talagang umapaulan talaga yung I think Baka mamaya may flood yung Sapa, control issue or din yun, dyan. baka may problema sa drainage nyo. Yung kasing kanina, kinakausap ko yung mismong presidente ng Homeowners Association. Sabi niya, malinis naman yung subdivision nila. Kasi kahit ako, nakapunta ako doon nung nangyari. Malinis na yung subdivision. Malalaki yung mga kanal nila, drainage nila. Kaso lang, biglang pagtaas ng tubig, yun yung nangyari. Pumasok doon sa subdivision nila, umabot hanggang second floor, pati yung mga sila, nagsilika sila papunta ng yung iba, makya pa ng atip, yung mga walang second floor. Saka yung makikita sa video, may video ko kanina, na-send ko lang, nagpa-pile up na yung mga sasakyan, yung mga sasakyan oo. kahit sa mga estina, nagkapatong-patong yung mga sasakyan nila. Talaga nabigla sila, kahit si Mayor Mr. Atibal, sabi pa niya, for the first time pa ito nangyari din sa area na yun. Okay. So, Ian, ito kasi you have submitted pictures here na pinapalabas namin sa aming monitor ngayon. May mga government officials dito. Ito ba yung subdivision na sinasabi mo? Can you tell us what happened Yes, here? po. Yung sa video na yan, pagdating ko doon, yun lang, nagsisimula na yung mga evacuation. Tapos, inamutan ko yung mga rescuers na kinakarga nila yung mga tao, yung mga lalo yung mga senior citizen. Meron pa isang senior citizen doon na injured. Tapos yung mga pets nila. Kasi yung Oo, nahihirapan tayo sa signal. Ian, can you repeat that? Medyo nawala ka. Go ahead. Nung dumating ako doon, inabutan ko pa si Mayor doon na habang nakikipag-usap sa mga officials ng homeowners. Yun nga, ang sabi nila, ang kinakatakutan nila, baka daw bumalik yung malakas na ulan, tapos bigla namang umangat yung tubig, baka problema na naman. So, ang ginawa nila, parang pinabakwit muna yung mga residente, lalo na yung mga matatanda, yung mga bata. Okay. So, meron ka bang data kung ilan yung mga families affected dyan sa subdivision na yan? So far, ma'am, pero wala pang binigay na exact information yung homeowners. Kasi, yun nga, minamadali pa nilang buksan yung mga daanan ng tubig, saka yung mga tao na makita nila. Okay. Kasi yung subdivision nila medyo mababa eh. Oo. Tapos katabi pa ng subdivision. And yung itong mga ini-evacuate, dadali na sila sa evacuation center. Opo, dadalhin sila siguro sa mga barangay. Yung iba naman, dinala lang doon sa mga bahay ng mga kamag-anak, Kamag-anak. lalo na yung mga senior. Oo. Opo.
Alright, sige. Maraming salamat sa iyong update, Ian Melesio, the Freeman editor from Cebu. Mag-ingat po kayo dyan.